celebration, bahagi ng misyon at serbisyo ng Oblates of Mary Immaculate. Nagdiriwang ng ika-75 taong paglilingkod sa buong sambayanang Pilipino. Pag-alala, pagsasabuhay at pag-asa. Noong 1939, pinangunahan ni Fathers Monjo, Boyd, McSorley at Buduan ang misyon sa Empire Province of Cotabato. Ang Mission Superior na si Father Monjo ang unang pastor ng bayan ng Cotabato. Samantalang si Father Boyd ay siyang itinalaga para sa mga Kristiyano sa bandang silangang kanluran ng Empire Province of Cotabato. Samantalang si Father Boyd ay siyang itinalaga para sa mga Kristiyano sa bandang silangang kanluran ng Empire Province of Cotabato. Si Father McSorley naman ay nagsimula ng misyon sa buong Coronadal Valley na noon ay unti-unting dinadagsa ng bagong Christian settlers. Si Father Buduan ay pinili na simula ng misyon sa mga pangangailangan ng mga Kristiyano sa paligid ng Midsayap at Kidapawan. Celebrating Jubilee, OMI Jubilee, remembering we're leaving and hoping, embracing, creating a new way. Celebrating Jubilee, OMI Jubilee. Bangsamoro, ngayon, tinig ng kapayapaan. Nagbibigay impormasyon ukol sa usapang pangkapayapaan, kaunlaran, pangangalaga sa kapaligiran, at iba pang mga kaganapan sa Mindanao. Bangsamoro, ngayon, tinig ng kapayapaan. Nag-uugnay sa bawat sektor ng lipunan at tulay ng kapayapaan. Bangsamoro, ngayon, tinig ng kapayapaan. Hatid sa inyo ng Cotabato Multimedia Network o Kumunet. Samahan ng iba't ibang civil society organizations sa Mindanao. Bangsamoro, ngayon, tinig ng kapayapaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang gabi sa mga tagapakinig ng DXMS, ang Radyo Bida at ng ating programang Bangsamoro Ngayon, Tinig ng Kapayapaan. Araw po ngayon ng Huwebes, September 4, taong 2014. Ito po ang panglabing-7 beses na pagsasaimpapawid ng ating programang Bangsamoro Ngayon, Tinig ng Kapayapaan ngayong taon na ito. Mga kaibigan, mga ka-network at sa aming mga tagapakinig, ugaliin po nating sumuporta sa usapang pangkapayapaan. Tama ka dyan, kasamang kakababi, dahil sa pagitan ng ating pagsuporta sa usaping pangkapayapaan ay makakatulong tayo sa pag-usad ng peace process sa gobyerno ng Pilipinas at sa MILF. Kaya nga aming mga tagapakinig, mga kaibigan at ka-network, samahan niyo po kami tuwing Huwebes ng gabi sa ating programang Bangsamoro Ngayon, Tinig ng Kapayapaan. Mapia magabi, Fiyo Kulungunon, ako po si Derek Sanico. At ako naman po si Bobby Benito. Kami po ang makakasama ninyo sa isang oras na talakayang hatid sa inyo ng Cotabato Multimedia Network o Comunet. Magandang venue ito ngayon, kakababi, para pag-usapan natin kung ano nangyayari ngayon sa Bangsamoro Basic Law. Oo nga, kasamang Derek, palagay natin mukha yatang tapos na, in fact, sa mga nakaraang mga programa natin, napag-usapan natin itong kasalukuyang status ng Bangsamoro Basic Law. At ating napagkaalaman na tapos na po, mga kaibigan, mga kababayan, yung Bangsamoro Basic Law. Subalit sa ating pagkakaalam hanggang sa mga panahong ito, kasamang Derek, ay nasa kamay pa rin po ng Pangulo ang nasabing Bangsamoro Basic Law. Subalit kung atin pong papakinggan yung mga ulat, mga news, mukha yatang may susumiti na. May forward na ng Pangulong Noynoy Aquino ang nasabing Bangsamoro Basic Law
sa loob ng madaling panahon. At ating ding napag-alaman na bago magbibiyahe ang Pangulong Noynoy Aquino papuntang Europe ay kanya itong isumite sa Kongreso. Ibig sabihin, pag ito ay kanyang na-submit, nangangahulugan na ito ay kanyang napirmahan bilang urgent, bilang priority bill na i-discuss sa Kongreso, i-deliberate sa Kongreso. Tama yan, Kakababi. No? Siguro maya-maya, Kakababi, no? Mayroon tayong makakausap live kung ano din po yung kanilang mga opinion, no? Tungkol dito sa Bangsamoro Basic Law. Dahil nga, sabi natin kanina, ay tapos na, no? Ibibigay na lang ito sa ating Pangulo doon sa Congress, no? Kasi yung 16th Congress pala natin, Kakababi, ay nagsisimula nung July 28 at magtatampos ngayong September 26, no? Yan yung 16th Congress natin. So sana sa panahong ito, tulungan nating manalangin na ang basic law ay talagang mapunta na sa Congress para talakayin naman natin ng ating mga kongresista. At bukod yan, kasamang Derek, meron ding ibang issue na tatalakayin sa Kongreso dahil ang pagkakaalam ko, isa sa i-discuss diyan ay ang budget hearing. Budget hearing. Oo, budget hearing. At palagay ko, hindi naman po isang tabi ng Kongreso itong draft, no, na Bangsamoro Basic Bill, sapagkat gaya nga po ng nasabi natin, mga kaibigan, ito po ay priority at saka urgent bill ng Pangulo. Bagamat may mga nadidinig tayo na samot-saring issue sa national, palagay ko hindi naman po ito makakaapekto sa usaping pangkapayapaan sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at saka sa MILF, dahil nakita naman po natin, kasamang Derek, no, kung gaano kahirap yung pinagdaanan ng magkabilang panig para lamang po makabuo sila ng agreement. Hindi ho basta-basta yung kanilang pinagdaanan, kaya tayo po bilang isang sumusuporta sa usaping pangkapayapaan, bilang masasabi natin ito yung pinaka maganda, no, na pag-resolve sa conflict ay itong peace process. Tayo po ay bumabati sa magkabila. Ina-appreciate po natin yung kanilang efforts, yung kanilang pagsisikap para po makabuo ng agreement na ito. At inaasahan din po natin sa ating mga kababayan na katulad din po yung kanilang pagsuporta at tuloy-tuloy yung kanilang pagsuporta sa kasalukuyang pag-uusap hanggat ito ay naisabatas ng Kongreso. At pagkatapos nito, kasamang Derek, pag ito ay naibatas na ng Kongreso at matapos itong mapirmahan ng Pangulo, ito ay dadaan sa proseso ng tinatawag nating plebiscite, o referendum, kung saan tatanungin po yung ating mga kababayan kung sasang-ayon ba sila na mapabilang sa i-establish, no, na bubuuing Bangsamoro government. At itong core territory, mga kaibigan, yung immediate na tatanungin. Oo nga, magandang point yun, Kakababi. Kung minsan kasi karamihan sa mga mamamayan, no, mayroon mga portion ng isla dito sa mainland natin na hindi talaga nila naintindihan kung ano ang laman, ano bang gusto ng agreement na ito, no. Saka kakasabi lang ni Kakababi na ito'y dadaan sa plebisito. Kung minsan ang mga mamamayan ay natatakot na, no, bakit kasali kami, no? Kaya nga dito sa pagdating ng plebisito ay dapat makilahok po tayong lahat, kasi nandito yung spirit ng peaceful approaches natin, no, sa pag-resolve ng conflict. Sana ay hindi lang magtatapos diyan, no. Sana ay pakinggan natin kung ano man yung nilalaman ng agreement bago tayo pupunta doon sa pagsagot ng plebisito. Opo, mga kaibigan, sa ganang akin kasamang Derek, ito po ay nabibigyan ng boses yung ating mga kababayan. Ibig sabihin, meron silang ma-exercise nila dito yung kanilang the democratic rights, tatanungin sila kung sasang-ayon ba sila
dito sa Bangsamoro. Pag pinag-usapan po natin mga kababayan, yung Bangsamoro, ito ay nangangahulugan ng tatlo. Ito po ay territory, meron siyang territory ang Bangsamoro, at ito rin po ay identity. At pangatlo po, ito ay gobyerno. Yan po yung Bangsamoro, at meron yata pang apat, kung hindi ako nagkakamali, ang Bangsamoro po ay bukod sa identity, ito rin po ay ang ating citizenship. Kung tatanungin tayo kung ano yung ating citizenship, tayo po ay Bangsamoro, pero ang ating pong nationality ay Pilipino. Kaya four na po yung kahulugan ng Bangsamoro kasamang Derek. Ito po, katulad ng sinabi ko, ito ay teritoryo. Ang Bangsamoro ay territory, ang Bangsamoro ay identity, at ang Bangsamoro po mga kaibigan ay gobyerno, at pangapat ito ay isang citizenship. Maganda ito sapagkat dahil sa patuloy nating pagtutok sa usaping pangkapayapaan ay nagiging na-aware na tayo sa mga termino. Tayo ay na-educate na rin. At itong mga ating mga nadidinig ay gusto rin natin itong ibahagi sa ating mga kababayan na kung saan meron din silang interest dito sa kasalukuyang pag-uusap kasamang Derek. Oo nga, no? Sana yung mga tagapakinig natin kakababik, yung mamarapatin sana nila, no? Kung mayroong mga consultation na ginagawa dyan sa ating mga lugar, tayo po'y dumalo para mas maintindihan natin ng malawakan kung ano man yung sinasabi nating Bangsamoro Biciclo. Palagay ko, hindi lamang po nagtatapos yung ating konsultasyon. Kasi merong mga pesis yan kasamang Dari. Kung matatandaan po ninyo mga kaibigan, ang mga civil society organizations dito sa Mindanao ay bumuo sila ng isang loose organization na kung saan ito ay binubuo ng iba't ibang Moro, non-Moro, Christian civil society organization na merong mandato para tumulong sa Bangsamoro Transition Commission. Sapagkat kasamang Eric, alam naman po natin kung gaano kaiksi yung panahon na ibinigay sa ating Bangsamoro Transition Commission. At alam na rin po natin kung gaano kalaki yung task na nakaatang sa kanilang balikat. Kaya po tumulong ang Mindanao Civil Society Organization Platform for Peace na ang chairperson po nito mga kaibigan ay walang iba kundi si Kaka Gamil, si Kaka Gamil Alim, ang chairperson. Ito po kasamang Derek ay nagkaroon sila ng series of consultations sa iba't ibang bahagi ng Kamindanawan, lalong-lalo na doon sa mga core territory ng proposed Bangsamoro. So yun po, at nung matapos po yung consultation na yun, nagkaroon din po ng mahigit na 100 consultation kasamang Derek. At ang ilan sa mga ito ay naisumiti ng MCCSOPP sa Bangsamoro Transition Commission. At palagay ko, ito ay isa sa kanilang mga na-draft, yung mga provision na kanilang na-draft dito sa Bangsamoro Basic Law. At magkakaroon po ito ng second phase. At ito yung sinabi mo kanina, Brother Derek, na merong mga consultation na gaganapin, at inasahan natin at hinikayat natin yung ating mga kababayan na makilahok, makibahagi sa mga gagawing mga konsultasyon sa mga darating na panahon. Tama yan kakababi, kasi minsan sa lahat ng ating napuntahan na mga areas kung saan yung mga ayaw dun sa Bangsamoro, yan yung mga organization minsan, mga personnel kung minsan na ayaw nilang makinig kung ano man yung nilalaman. Kaya hindi nila maintindihan kung ano ba yung Bangsamoro, dahil nga ayaw nilang makinig at hindi sila bukas dun sa mga nilalaman po nung ating Bangsamoro Basic Law. Siguro kakababi, baka maya-maya ng konti, baka pwede na nating matawagan si Sir Gamil Alim, Siguro online na siguro, baka mayroon po kayong mga katanungan para sa kanya.
Okay, nandiyan na ba si Sir Jamil? Okay, Assalamualaikum sir. Live po tayo sa Bangsamoro ngayon, Tinig ng Kapayapaan dito sa himpilang ito ng DXMS, ang Radyo Bida. At kasama ko po si Derek. Assalamualaikum sir. Waalaikumsalam warahmatullah. Magandang gabi rin sa mga tagapakinig ng DXMS sa programang Bangsamoro. Hello po, hello. Hello. Bobby, yes, go ahead. Mukhang nagkakaroon yata tayo ng problema sa komunikasyon. Wala po tayong monitor. Mga kaibigan, nasa linya po natin ang chairperson ng Consortium of Bangsamoro Civil Society kasamang Derek at inaayos pa po yung linya, yung komunikasyon. Sige po. Assalamualaikum sir. Live po tayo sa himpilang ito ng DXMS dito sa programang Bangsamoro ngayon, Tinig ng Kapayapaan. Kasama ko si Derek sir. Magandang gabi, Bobby, at magandang gabi rin sa iyo, Direk. Magandang gabi po, sir. Gusto lang po naming malaman, sir, galing sa inyong panig, ano din ba po yung inyong tingin dito sa sinasabi nasa ano nga natin ngayon, yung ating Bangsamoro Bisiklo nasa kamay po ng ating presidente. Well, Direk, ang pinakaset diyan ay pwede natin sabihin na still work in progress. Hanggang hindi na sumiti yan sa Kongreso, ibig sabihin yan may inaayos pa. Mm-hmm. Although meron namang mga pronouncement, halimbawa yung pop-up secretary na mukhang halos tapos na rin. At kanina nga may nabalitaan ako na nagipag-usap ang Pangulo sa mga miyembro ng BTC. Di pa natin alam kung anong resulta nun. Baka anytime meron ng mga balita tungkol doon sa pagsumiti sa Kongreso sa BBL. Palagay po ninyo, sir, yung ating Bangsamoro Bisiklo ay masubmit within this month, kasi sabi nga dito sa mga balita na babasa natin sa dyaryo na sana pagdating ng September 22 o hindi lalampas daw sa September 22 ay maipasa na ng Pangulo doon sa Congress. So, maraming balita rin na lumalabas sa mga radyo at saka telebisyon na baka daw may sumiti yung basic law bago umalis ang presidente papunta ng Europe. So, asahan natin mga ilang araw mula ngayon kung ano yung pinaka-latest. Mm-hmm. Si Kakababi po, sir, may kadagdagang katanungan. Assalamualaikum sir once again. Waalaikumsalam, Bobby. Opo, sa tantiya po ninyo sir, pag ito po ay naisumiti na ng Pangulo sa Kongreso, gaano po katagal yung kinakailangan ng Kongreso para ito ay kanilang maisabatas? Ganito, Bobby, ang alam ko ay meron na lang 51 working days ang Kongreso para isali yung halimbawa yung bill ng basic law para ipasa, no? So 51 days 51 working days sa Kongreso. Tapos pag ginawa nila yan mula ngayon hanggang sa Disyembre, kayanin nila kung bigyan nila ng priority. Pero ang alam ko rin ay merong committee na binuo o bubuuin pa na siyang tututok doon sa basic law. At alam po natin yan na karamihan sa mga membro ng Kongreso ay natututok doon ay manggagaling sa Mindanao. So asahan natin na kung mag-overtime sila, baka kayanin nila sa loob ng 51 working days ay maipasa yung batas tungkol sa Bangsamoro Basic Law. Opo sir, sa tantiya din po natin, meron ba tayong nakikitang malakas na pagtutol, lalong-lalo na dito sa hanay ng Makabayan Bloc o sa iba pang opposition dito sa Bangsamoro Basic Law? Pag ito ay pinag-usapan na o din di-discuss na sa Kongreso, sir? To be safe, Bobby, alam natin merong mga naghahanda para yan ay salungatin. Bahagi yan ng working democracy. Kung gaano kalakas yung opposition,
ay hindi pa natin matantya sa ngayon hanggang hindi naipasa at malaman natin kung sino yung mga individual or grupo na magpetisyon laban sa basic law. Opo. Kaya nga po sapagkat napapalitaan na rin po natin na may mga opposition at nagregister nga ng kanilang pagtutol sa nasabing basic law. Subalit sa nakita naman po natin na ang Bangsamoro Basic Law ay dumaan ito sa matinding pagsisiyasat at pag-aaral ng Office of the President, kaya nga po tumagal yung proseso ng pag-review sa draft ng Bangsamoro Basic Law. So nangangahulugan po to, sir, na wala nang masyadong problema pagdating doon sa mga question ng unconstitutionality ng Bangsamoro Basic Law sa Kongreso. Well, maaaring ganun nga, pero alam mo naman, hindi mo maiwasan yung mga opposition group, individuals na hindi sumasangayon sa draft na basic law at karapatan nila yung magpetisyon. Meron tayong legal process diyan. Pero inaasahan natin na nga, kaya nga tumagal sa opisina ng presidente para ayusin at magiging wala nang problema sa Constitution. Yun po yung ating inaasahan. Pero hindi rin natin maiwasan na mayroong mga tao o grupo na gagawa ng petisyon at bahagi yan ng democratic process natin. Kapag po merong mga katanungan, merong mga opposition, merong kumu-question sa draft Bangsamoro Basic Law, sir, sino po yung karapat-dapat na dumipensa ito at gaano po ito kahanda para depensahan ng BBL? Ganito pag nasa Kongreso na yan, Bobby, siyempre, kung may katanungan ng mga tao tungkol sa mga provisions, meron naman mga ready na sa bahagi ng gobyerno at siguro sa BTC na tutulong doon sa pagsagot para maintindihan ng Kongreso yung anong nilalaman nun. Yun siguro ay bahagi na ng strategy na merong nakahandang grupo na ipaliwanag sa Kongreso kung halimbawa meron silang mga katanungan. Opo, kung kayo po yung tatanungin, sir, ano po yung pwede ninyong mairekomenda sa magkabila doon sa peace panel, sa BTC at saka sa Office of the President na kanilang dapat na gawin nang sa ganun ay hindi naman po masyadong dadaan sa butas ng karayom itong Bangsamoro Basic Law sa Kongreso? Well, proyekto po yan ng proyekto ng Bangsamoro o BTC. At yan ay proyekto rin ng Presidente, kaya nga tumagal sa opisina ng Presidente para isiguraduhin na hindi na masyadong magkaroon ng problema sa process. So sa palagay ko, bubuyan sila ng grupo na siyang titingin kung may mga katanungan na sila ang sasagot at ipaliwanag sa Kongreso kung ano yung malaliman na ibig sabihin ng mga provision. Siguro kasama na yan sa strategy, Bobby, kung anong grupo yung nakahanda para sumagot sa mga katanungan. So nangangahulugan dito na magkasama ang MILF at ng gobyerno para idepensa at para magtrabaho nang sa ganun ay madali para smooth yung magiging deliberation sa Kongreso, sir. At ito na siguro brother Derek yung huling katanungan ko sa gabing ito. Sa hanin ng mga CSO sapagkat alam natin na isa sa talagang tumulong yung doon sa pag-usad ng consultation ay ang MCSOPP na kayo po yung chairperson, Sir Jamil. Ano po yung mga hakbang ng MCSOPP para po tumulong nang sa ganun ay mapadali itong pagsasabatas nga ng Bangsamoro Basic Law sa Kongreso? Well, hindi ganong kadali yung pabilisin yung process, Bobby, kasi tulad nga ng sinabi natin, maselan na bagay yan, pero ganito po, tayo po ay makiduyog sa paggawa ng batas. At kung malaman natin kung kailan isusumiti sa Congress, baka magkaroon din tayo ng token accompaniment. At ang pinakamalaking hakbangin natin ngayon ay pag lumabas na yung document sa publiko, ay ipaliwanag natin yan sa maraming tao
at kung kailangan suportahan ay suportahan. So bahagi po ng ating gawain bilang nasa civil society organization na ipaalam sa mga komunidad, lalong-lalo na yung nasa mga rural areas, kung ano yung mga basic o highlights ng basic law na mapakinabangan nila at kailangan ay masuportahan nila. So yun po yung mga immediate na gagawin natin, maliban pa doon siguro sa pag nandiyan na ay magkaroon tayo ng mga dialogue or lobby sa mga kapatid natin na nasa Congress. Huling katanungan po, sir. Ano po yung iyong maimungkahi o ano yung iyong suhisyon sa ating mga tagapakinig, lalong-lalo na po dito sa mainland? Ganito, hintay natin yung basic law na lumabas sa publiko. Kung ito ay masamiti na ng presidente sa opisina ng sa Congress, pag-aralan natin ng mabuti at kung sa palagay natin ay makakatulong yan sa pagunlad natin dito sa Bangsamoro, ay susuportahan natin. Karapatan po natin malaman kung ano ang laman ng draft basic law at kung sa palagay natin yun na yun na makakatulong para magkaroon tayo ng kapayapaan at kaunlaran. Wala tayong ibang option kundi suportahan yon, sapagkat yun ay parang para sa atin lahat yun at hindi lamang sa ilang tao. Kaya hintayin natin ang pagsumite at pagiging pagpubliko ng dokumento, pag-aralan natin, magkaroon tayo ng mga pag-aaral at kung sa ating palagay yun po ang makakatulong sa ating kapayapaan at kaunlaran ay susuportahan po natin. Yun po yung aking masasabi. Sige, maraming salamat po, sir, sa inyong binahaging panahon sa amin para maintindihan po din ang ating mga tagapakinig kung ano naman ngayon yung ating lagay ng ating Bangsamoro Basic Law, Kakababi. Maraming salamat, Derek, at maraming salamat din, Bobby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mabuhay po kayo. Yun po mga kaibigan, si Sir Jamil Alim, ang chairperson ng Consortium of Bangsamoro Civil Society. At at the same time, siya rin po yung chairperson ng Mindanao Civil Society Organization Platform for Peace, na yun po yung sinabi natin kasamang Derek, no, na sila po yung nag-conduct ng series of consultation bago po may pasa ng Bangsamoro Transition Commission ang Bangsamoro Basic Law sa Office of the President. Ay, oo nga, magandang ano yung Kakababi, no, kasi nga kung titingnan mo yung sinabi ni Sir Jamel, hindi madalian, kaya nga sana ang panawagan niya kanina ay hintayin natin lumabas yung Bangsamoro Basic Law in public at saka pag-aralan muna natin, no, sabi niya pag-aralan natin kung ano man yung pwedeng mangyari, ano man yung kinalabasan nito, no, kung dapat suportahan ay suportahan natin. Pero sa tingin ko naman, no, sa ilang taon, Kakababi, na pag-uusap ng gobyerno ng Pilipinas at ng MILF, sa tingin ko naman na siguro masinsinan nilang tinalakay yung mga provision, ano man yung nakapaloob dito sa Bangsamoro Basic Law na ito ay para po sa mga taga Mindanao. At yun po, bagamat naipaliwanag na sa atin yung proseso, tama nga naman, ito ay kung maiihalin tulad natin ito, Brother Derek, no, sa isang bata, no, isang buntis na gustong magluwal yung nanay ng kanyang anak, ganun pa pala yun, no? Hindi mo siya pwedeng bilisan dahil ito ay nangangailangan ng masusing at meron siyang time, meron siyang panahon. At kumbaga, ang sabi nga nila, meron kasi kaming kasabihan sa Maguindanao na makakanta sa melaw. Ibig sabihin po ay baka makakain tayo ng hindi masyado luto, no? Na kahit gaano kasarap ang pagkain, pag ito ay hindi naluto ng maigi, palagay ko hindi sasarap yung pagkain na yon. Na sa kabilang dako, hindi naman natin maialis sa ating mga kababayan na
medyo naiinip na. Kaya nga natanong ko para mapabilis yung proseso, palagay ko nagulat din yung yung bisita natin sapagkat sa mahabang panahon ng paghihintay, ang sabi nga ng ilan sa ating mga kababayan, bakit hanggang ngayon ay nasa kamay pa rin po ng Pangulo yung Bangsamoro Basic Law, at tinitingnan nila yung roadmap. Kung titingnan natin yung roadmap ay talagang huli na, ano. Opo. So parang ganun yung ating ganun yung pananaw ng ating mga kababayan, at naintindihan naman nila, kaya ito yung maganda, ito yung maganda dito sa patuloy na pakikipag-usap natin sa iba't ibang mga tao, no, lalong-lalo na yung mga leaders natin sa civil society organizations at leaders natin sa Bangsamoro Transition Commission, maging ito ay sa panig ng MILF at saka panig ng gobyerno. Mas naiintindihan natin kung bakit nagkakaganito, dahil honestly, kasamang Derek, ako ay isa sa mga naiinip na. Kaya kung makikita mo sa mga post natin sa social networks, minsan dahil medyo hindi naliliwanagan. At pangalawang concern ng ating mga kababayan ay yung agam-agam na baka daw yung ma-enact, no, yung may sa batas ng Kongreso na Bangsamoro Basic Law ay hindi siya compliant, hindi siya faithful doon sa draft ng Bangsamoro Transition Commission. So isang issue yan na sa bagay, meron naman silang points sa bagay na yan. Kaya lang bigyan natin ng pagkakataon, no? Pag ganun yung sitwasyon, siyempre magkakaroon ng problema doon, sapagkat ang tanong kung acceptable ba yon sa mga mamamayang Moro, no? yung lumabas doon sa resulta ng discussion, yung deliberation sa Kongreso ay taliwas pala doon sa mga provision na sinumite ng Bangsamoro Basic Law at ng Bangsamoro Transition Commission sa Malacanang. Dahil tulad ng sinabi ko kanina, ang ilan sa mga ito ay nanggaling mismo sa ating mga grassroots, galing doon sa consultation. Kasi yan yung mga maraming tanong dyan kakababi, sa haba-haba nung nilakbay nung peace process, sa haba-haba nung ginugol na panahon, ang dami nating binuhis dyan. Tapos pagdating, ang isang question pa dyan kakababi ay, pagdating kaya doon sa Congress, ano kaya ang matira? Diba? Parang ganun yung maraming katanungan, no? Hindi kaya ito magaya nung mga nakaraan, no? Yan yung mga tanong ng iba. Pero sabi naman ng ating mga panel, sabi nila tayo natuto naman sa nakaraan, no? Sana nga po yung mga natutunan nila sa nakaraang mga peace process ay mai-apply na sana dito, na hindi na magiging ganun yung resulta, kung ano man yung resulta dati ng ating peace process dati nung nakaraan. Sana po ang sa ngayon na peace process ay kakaiba. Pakita nila kung ano yung kakaiba dito sa peace process na ito, nakatanggap-tanggap ng mga mamamayan. Samantala, kasamang Derek, ang oras natin mga kaibigan ay 3 minuto makalipas ang 8:08 ng gabi. Dito pa rin po tayo sa ating palatuntunang ang Bangsamoro ngayon, tinig ng kapayapaan. Hatid po sa inyo ng Comunet o Cotabato Multimedia Network, no? Magbabalik po tayo makalipas ang ilang mga reminders. Kaya natin to! Tag-ulan na naman. Ang aming bahay madalas pa namang binabaha. Dapat handa ka. Ha? Paano? Magtabi ng flashlight at portable radio na bago ang baterya. Maglaan ng stock ng pagkain, inuming tubig, gaas, baterya, at first aid supplies. Ganun ba? Paano kung binabaha na kami? Isara po ninyo ang kuryente, kalan de gas, at gripo ng tubig sa bahay. Huwag gumamit ng electrical equipment at siguraduhin hindi maaabot ng baha ang mga muebles at appliances. Huwag na rin pong gamitin ang gas o electrical equipment na nalubog na sa tubig. Nako, butit nalaman ko. At Nay, tandaan po ha, iwasang pumunta sa mga lugar na maaaring magkaroon ng landslide at huwag makipagsapalarang tumawid sa mga ilog
tunog na malakas ang agos. Kung may cellphone o telepono, panatilihin po itong bukas. Gagawin ko yan para manatili kaming ligtas na pamilya ko. Opo! At kapag sobrang tumaas na ang tubig, tumawag na po ng saklolo at magtungo sa pinakamalapit na evacuation center. Kaya natin to! Hay, baha na naman. Hirap pumasok ngayon sa school. Mas mahirap maglipat ng mga gamit kaya mag-absent ka na muna at tulungan mo kami ng tatay mo. Ha? Pero ma, may long quiz po kami ngayon. Basta, huwag ka muna pumasok. Tumulong ka muna sa amin. Parehong mahirap ang pumasok sa school at maglipat ng mga gamit tuwing bumabaha. Ang madali, magtanim ng mga puno para wala ng baha. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng NDBC at ng NDU AB Communication Students. Meron po tayong mga kailangan ng suporta ng ating mga tauhan, no? Mga kasama dito sa Maguindanao. Mayroon pong panawagan dito na nanggaling kay Ma'am Belia Ponferrada, itong magkakaroon ng upcoming National Mass Immunization Campaign, no? Para sa measles, German measles at saka polio, kakababi, no? Ngayong buwan ng Setyembre. Ito ay para po sa mga nagkaedad ng 5 taong gulang hanggang sa umabot ng 59 months, no? So yung may mga anak dyan na 5 years old or 59 months, no, kailangang magpabakuna. Measles, no, German measles at saka para po sa polio, no. Then meron po din ditong children less than 9 months, no, will makakatanggap din ng oral polio vaccine, no, OPV, oral polio vaccine, no. So hindi yung injectable, yung iniinom, no. And then dito sa 9 to 59 months makakatanggap din sila ng MR injection, measles, rubella, German measles, injection, no. And then ito'y panawagan po galing sa ating Department of Health na at saka ito ay suportado ng UNICEF, no. Sana po sa mga kapatid nating nakikinig sa ngayon, dalhin po ninyo ang inyong mga anak, no, na nagkakaedad ng 5 taon o 59 months at saka yung ating mga kabataan na nagkaedad ng less than 9 months ay puntahan po natin yung ating mga malapit na mga health center. Saka meron pa dito, kakababi, meron palang announcement ang ating community, kakababi. Itong magkakaroon tayo ng Community Radio Peace Forum ngayong September 17, 2014 sa El Manor Convention Center, no? September 17, kailan ba yan? September 17. Ito yung pinag-uusapan na natin sa lahat ng membro ng community. Kung hindi ako nagkakamali, kasamang Derek ay imbitado dito ang peace panels ng gobyerno at saka ng MILF, si maganda. Ma'am Miriam Coronel Ferrer at saka si Sir Muhagir Iqbal mismo at kasama rin yata dito yung regional governor ng ARMM na si Mujib Hataman. At sa CSO kasama dito si Sir Jamil Alim. Napakalaking activity pala ito para sa atin. Ito ay daan-daang katao yung invited dito. At pati yung mga IP ay invited sa nasabing community engagement. Ang mangyayari diyan, mga kaibigan, ay magkakaroon nga ng forum na kung saan yung mga na-mention natin kanina na mga individuals ay bibigyan ng pagkakataon na mag-update ng kung ano yung status ng kasalukuyang pag-uusap. At ito ay maganda ito kasamang Derek kasi doon mismo manggagaling sa kanila yung estado ng pag-uusap. Napakaganda nila from the horse mouth. At na-invite din itong si Mujib Hataman, mga kaibigan, sapagkat bibigyan na rin po natin siya ng pagkakataon para naman maipaalam niya kung ano na yung kasalukuyang estado ng ARMM, lalo na doon sa kanyang reform agenda program sa Autonomous Region and Muslim Mindanao, na kung saan
doon magsisimula ang doon mag-uumpisa bago mag-take off itong Bangsamoro Transition Authority kung anong meron ang ARMM sa kasalukuyan. Napaka-interesting ito mga kaibigan. Kaya in-invite po namin kayo na dumalo. Ito ay magaganap saan? Sa Enmanor? Inmanor Convention Center. Maliban doon kasamang direct ay merong mga media na tayong ini-invite, yung mga media na sa national, no? I hope na makakarating sila. Pinipreparado pa nga natin ngayon yung mga invitations. Baka meron ka pang announcement Oo yan. nga, no? Kasi yung panahon natin ngayon, kakababi, mukhang palagi nang umuulan. Kaya nga. Oo, mayroon tayong natanggap dito galing sa OTSA. Ang sitwasyon doon natin ngayon ay napakaano yung situation natin, heavy rains, no? Grabe yung ulan. Kanina nga lang 7 before 7 kung maano natin dito sa Cotabato City, napakalakas yung ulan. Kaya nga akala ko malilate ako kanina. Pero sabi ng OTSA, ang apektadong pamilya dito pa lang sa Maguindanao ay umabot na ng 35,086 families. Nako. Or 175,430 people displaced in Maguindanao. Hamakin mo yung kakababi dahil lang sa ganitong panahon nakapag-evacuate na tayo ng 175,430 people. Dito lang yan sa Maguindanao. Pero wala pa naman daw state of calamity. Pero kung titingnan natin sa dami nung na-displaced, siguro naman hindi siya alarming, pero nagtataka tayo bakit ganito na yung panahon natin sa ngayon. Kaya nga kaninang umaga nga na yung ilang yung lahat yata ng mula primary preschool hanggang elementary ay walang pasok, suspended yung klase kaninang umaga actually, pero sa paglilibot natin dito sa Cotabato, mukha yatang hindi lamang sa umaga na suspended yung klase hanggang buong araw na yata. At ito rin yung medyo nawaworry din ni ating mga kababayan sapagkat yung ilan sa ating mga dinadaanan lalo na pag nagbibiyahe tayo papuntang Davao ay nanganganib po yung highway, lalong-lalo na diyan sa may pagalungan ba yun o Muntawal, yung sa Tunggol Bridge. Tunggol Bridge. Ito yung medyo nag-worry tayo, lalong-lalo na pag tayo ay parating nagbibiyahe papuntang Davao, no? Gamat may iba namang rota, kaya lang medyo malayo nakakaano din, no? Medyo magastos pag iikot ka pa, dadaan ka pa ng Sarip, Agwak, Takurong, Isulan, Takurong, sana ay hindi naman mangyari itong kinatatakutan natin na baka bumigay nga yung tulay diyan sa may Tunggol, Dato Muntawal na yan, kakababi, municipality. At in fairness, kasamang direct, meron namang ginagawa yung provincial government. Nadaanan ko kahapon habang ako'y pauwi dito, nandoon yung nakita natin yung ating kaibigan na si Miho Sadain. Kasama yung mga ilang officials officialis ng Maguindanao province. At palagay ko kaya sila nandoon ay para tingnan i-assess kung paano nila tatrabahuin, para maagapan, palagay ko na habang hindi pa bumibigay yung nasabing tulay ay mayroon ng dapat na preventive measure yung pamahalaang region at saka ang probinsya ng Maguindanao. Maganda yung kakababi. Ulitin na lang siguro natin itong panawagan ng ating health officer, dito sa atin, galing pa pala ito, national pala ito, kakababi, yung binasa natin kanina, seeking support for the upcoming national mass immunization campaign para sa ating mga kabataan na nag-edad ng 5 taon pababa, 15 hanggang 59 months. So sana suportahan natin ito, mga kaibigan, Kailangan po yung ating mga kabataan ay ma-immunize po para maiwasan yung polio at saka German measles. Samantala, ang oras po natin mga kaibigan dito sa Bangsamoro ngayon, Tinig ng Kapayapaan, ay
8:15 na po. 8:15 na po yung oras natin. Kasamang Derek. At binabati pa pala natin yung ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga aktibong membro ng Comunit, ang Unipad, ang Unipil, Women, ang MAPAD, ang CBCS, of course, nakikinig sila ngayon, ang MODEC, at ang DCJP, at saka yung iba pa, marami pa tayong mga ka-network na nakikinig ngayon. Kaya lang wala po tayong listahan ngayon, no? Para mabanggit natin silang lahat. At ako ay bumabati din kasamang Derek sa ating mga tagapakinig diyan sa may Kabakan, diyan sa may Pikit, sa Aliosan, sa Midsayap. Marami pala tayong tagapakinig dyan, taga-subaybay diyan, lalong-lalo na diyan sa Bulit, sa may Kabakan. Magandang gabi. Assalamualaikum sa kanutanan. Kaya lang medyo nagulat sila, Brother Derek. Bakit daw kakababi? Anong kinagulat nila? Akala daw nila batang-bata yung nadidinig nila sa radyo. Sabi ko, bata pa naman ako. No? So tayo ay natutuwa dahil kahit pa paano marami palang nakikinig sa atin, ano? Oo nga. At, lalong-lalo na kakababi dyan sa Isulan, ano? May mga kasama tayo dyan sa Isulan, dyan sa Carmen. Umabot tayo hanggang Matalam, napaka ng ating programa. Kaya nga po yung aking mga kaibigan dyan sa Isulan habang sila ay nakikinig ngayon, no. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa amin. Saka yung sa Carmen, kakababi, no? Yung mga kapamilya natin dyan sa Carmen, no? Maraming salamat. Salam sa kanusan sa Carmen. At yung nakausap ko kahapon, yung meron kasi akong ibang tinatrabaho kahapon, at saka sa Kamakalawa. Ito po ay usapin kasamang Derek sa usapin ng paglabag sa karapatang pangtao ng ating mga kababayang mga Moro. Ito ay medyo masalimuot din na problema, sapagkat ito yung mahirap, yung justice pag ito ay naapakan, no? Mahirap talaga, mailap talaga ang kapayapaan pag hindi po nirerespeto yung karapatang pangtao ng ninumang mamamayan, maging Moro man ito ay o maging Moro man, IP man, kung anumang tribong anong tribo ka man, pag ang niyurakan yung karapatan mo ay talagang magdudulot ito ng hindi mabuti, at magdudulot ito ng kaguluhan sa isang komunidad. At hayaan po ninyo dahil ang Mindrak po ay bagamat kulang tayo sa resources, subalit mayaman po tayo sa mga idea at mga networks, at hindi po natin madidiscuss dito kasamang Derek yung ating mga dokumento sapagkat ibang usapan yon. Oo nga, kakababi, pero mahalaga na rin yun, no? Kasi kung pag sa usaping kapayapaan, kakababi, dapat din nating maintindihan na pag wala yung ating inaapakan yung ating karapatan, ay talagang hindi tayo mapayapa. Yun yung sinasabi nating abnormal na sitwasyon, sapagkat saan ka ba naman makakita, no, kung talagang normal yung sitwasyon? Pag makakita ka ng naka-uniforme, pag nakakita ka ng pulis, medyo pakiramdam mo, wow, safe ako dahil may mga alagad ng batas. Pero hindi ganon yung nangyari. It is not the case, kasamang Derek, sapagkat yung ating mga kababayan na ang kanilang nararanasan ay taliwas doon sa sinasabi natin na sila yung tagapagtanggol ng ating mga kababayang mga sibilyan. Ang nangyari kasi, may mga ilan miyembro ng ating mga kapulisan na pwede nating sabihing naligaw sila doon sa dapat na kanilang sinumpaang tungkulin, yung pangalagaan, yung karapatan ng ating mga kababayan. Ang masaklap dito, mga kaibigan, sila pa mismo yung sabihin na nating gumagawa, nagbabiolate doon sa karapatan ng mga mamamayan na dapat sila yung mangunguna, no, sa pagpapatupad nito. So, yun po, ito yung mga abnormal na sitwasyon natin. Kaya nga po itong
kasalukuyang pag-uusap ay sinusubukan niyang solusyonan yung abnormalities na yan. Kaya nga merong normalization aspect ng CAB, no? Oo. At maganda ngayon sapagkat hindi pa man sa batas ng Kongreso itong Bangsamoro Basic Law ay na-activate na itong normalization aspect ng pag-uusap. In fact, meron ng, hindi ako nagkakamali, meron ng Joint Normalization Committee yung kabila. Ibig sabihin meron ng chairperson at ito ay titingin sa mga problemang katulad nito kasamang direct na sana matutukan yung kakababi na nadadanasan ng ating mga kababayan mula pa noong kapanahunan ni Marcos. By the way, September ngayon, malapit na po yung anniversary ng martial law. No? At marami sa ating mga kababayan na naging biktima ng paglabag sa karapatang pangtao. Kaya nga may mga panawagan ngayon, Brother Derek, na sana ay extend itong yung mag-claim yung claim board, no? Kasi isang taon lang yung binigay na time frame para po iproseso yung mga claimants ng martial law. Pero hindi naman ho basta-basta yan dahil kapag ikaw ay nagka-claim, katakot-takot na dokumento ang iyong dapat na i-provide bago ka maka-avail. At aprobahan pa yan ng board, no? ng claim board. At wala pa rin kasiguraduhan yung ginagastusan ng ating mga kababayan na sana ay maaprobahan yon at sila nga ay humihiling, no, sa Pangulo at saka sa claim board na sana ay extend yung kanilang term para yung mga hindi pa naka-provide ng mga dokumento at marami pa pong mga hindi naka-claim, mga kaibigan, na gustong mag-claim pero dahil nga sa wala ng panahon, gipit na sa oras, kaya nangangamba yung ating mga kababayan. Saka hindi lang panahon niya kang kababi, kung minsan ay kapos sa budget, hindi makapunta isa pa yun. Kaya nga ang sabi ko, dapat nga kaya lang hindi tayo nasali sa board Hindi rin kasi hindi naman tayo nag-apply. Pero ang tingin ko diyan, doon sa ibibigay na pera, dapat maglaan doon para gastusan na yung mga kababayan natin na hindi maka-avail. Imagine mo, pati maski yung pamasahe nila papunta dito, no, dito sa Cotabato at magstay pa yan sila dito ng isang gabi o ilang gabi at pagkain pa nila at mga gagastusin pa doon sa mga dokumento. Ibabayad pa nila yan sa mga attorney fees doon sa pag-notarize public, pag-notarize. Yun dapat ginawa yun ng paraan ng claim board na itong mga claimant ay hindi na magiging burden sa kanila yung ganong mga usapin. Oo nga, no? Napakano yan. Bueno, 24 minutes na, no, yung ang lumipas, no, sa ikawalo ng gabi. At palagay ko dahan-dahan na tayong magpaalam. Ilang minuto na lang at matatapos na itong programa natin. At pero bago tayo magpaalam, inulit ko sa ating mga tagapakinig, Brother Derek, tayo ay magkakaroon ng isang forum pero ito ay tinawag nating community engagement. Opo. Ito yung community engagement. Ito po yung personal na pakikisalamuha sa ating mga kababayan, sa ating mga tagapakinig. Yun po ay isa sa component ng tinig ng kapayapaan. Kasi tayo naman ay nadidinig tayo sa ere sa tuwing Huwebes ng gabi. Sa pagkakataong ito mga kaibigan, makikita ninyo yung mga gwapong anchors. Oo nga, no? Oo, at saka mga gandang anchor woman ng Bangsamoro ngayon, tinig ng kapayapaan, sa pamamagitan ng
forum na yan. So, yun po. Yun po ay gaganapin ngayong darating na September 17, no? September 17. At ito po ay magaganap sa Emanor Convention Center. Opo. Oo. At bukas po para sa ating mga kasapi, no? Yung mga kasama natin sa community, magkakaroon po tayo ng ED meeting. Bukas. Anong oras yung kakababi? Alas 2 po. Alas 2. Wala alas 2 hanggang matapos. Pero usually alas 4 o alas 5 matatapos na yan. Doon po ay pag-uusapan natin kung ano yung magiging topic natin sa susunod na Huwebes. At tinatawagan natin yung ating mga kasama, no? Yung lalong-lalo na yung sa membro ng committee. Dahil meron po tayong mga task, kailangan po nating i-assist bukas kung ano yung mga dapat, yung mga pangangailangan natin. Kaya nananawagan na ako sa inyo, kahit hindi ko na banggitin ang mga pangalan ninyo, alam niyo na kung sino-sino ang mga ito. Pero kayo yung naatasan, kayo yung may responsibilidad sa gagawing community engagement. So bukas, kita-kits po tayo sa Forum CFD. Forum CFD. Sa LDU po yan. Libre po ang merienda. Sagot po yan ni Brother Bobet at saka Sister May. Si Sister May at saka si Bobet. Magandang gabi pala sa kanilang dalawa. Bakit tayo pinabayaan dito? Anyway. Oo nga, magandang gabi, Bet, May, at saka si Karen, magandang gabi sa'yo. Ay, Karen, good evening. Oo, so 4 na minuto na lang ang nalabi sa ating oras kakababi, At hayaan po ninyo mga kababayan sa susunod, no? Sa susunod na mga programa natin, pipilitin po natin na meron tayong ma-invite, no, na bisita natin. Tinitry din kasi natin na tawagan yung ibang mga na-identified natin na bisita. Kaya lang po, siyempre, busy ang mga ito, kaya hindi po tayo na paunlakan. Oo nga, sa mga susunod na pagkakataon, huwag po tayo mawala ng pag-asa, no? Dahil alam naman po natin na kailangan din nila tayo para doon sa information dissemination kung ano yung kanilang mga aktibidades. Oo nga, kakababi, At diyan po nagtatapos ang ating programa, mga kaibigan, mga taga-subaybay, mga ka-network. Maraming salamat po sa pagtangkilik ninyo sa amin. Ang programa ito ay para po sa inyo. Hangad po namin na makapagbigay kami ng wastong kaalaman sa inyo. Nagpapasalamat din kami sa lahat ng membro ng Comunit sa inyong mga kontribusyon at aktibong pakikibahagi para sa ikatatagumpay ng ating programa. Sa ngalan po ng iba't ibang organisasyon na bumubuo sa Comunit, ang Bangsamoro Center for Just Peace, Consortium of Bangsamoro Civil Society, Kanton Taya Foundation Incorporated, Moro Women Development and Culture Center, United Youth of the Philippines Women, United Youth for Peace and Development, IWATS, Mindanao People's Peace Movement, Regional Reconciliation and Unification Commission at ng Mindanao Action for Peace and Development at sa suporta ng GIZ at Forum CFD. Ang kaagapay po natin sa technical side, si Ginoong Jonathan Estorbo. Ako po si Derek Sanico. At ako naman po si Bobby Benito. Ito po ang Bangsamoro ngayon, tinig ng kapayapaan. Samahan niyo po kami sa susunod na Huwebes. Dito pa rin po sa DXMS Radio Bida. Mapya magabi sa kanulangon, maayong gabi. Fiyo kulungunon, magandang gabi sa inyong lahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inyong napakinggan ang programang Bangsamoro ngayon. Tinig ng Kapayapaan. Nagbibigay impormasyon ukol sa usapang pangkapayapaan, kaunlaran, pangangalaga sa kalikasan at iba pang kaganapan sa Mindanao. Bangsamoro ngayon. Tinig ng Kapayapaan.
hanggang sa susunod na Huwebes, alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi. Dito lang sa DXMS Radyo Bida 882 sa inyong mga pihitan. Ito ang Radyo Bida ng Notre Dame Broadcasting Corporation. Bahagi ng misyon at serbisyo ng Oblates of Mary Immaculate. Nagdiriwang ng ika-75 taong paglilingkod sa buong sambayanang Pilipino. Pag-alala, pagsasabuhay at